Lampas 8:00 na pero hindi pa rin dumarating si James. Ang dinner na inihanda niya ay kanina pa nanlamig. Nawawalan tuloy siya ng gana. Kanina pa siya matiyagang naghihintay, pero gabi na ay hindi pa rin ito umuwi. Nag-aalala na siya para sa asawa. Kating-kati na rin siyang tawagan ito, pero nagpigil siya. Naiilang pa rin siya matapos ang nangyari kagabi. Ngunit ngayon niya higit na mas napatunayan ang lalim ng pagmamahal sa lalaki. Nagawa siyang saktan kagabi ni James. But she couldn't find the slightest anger in her heart towards him. Kasalanan niya rin naman. Hinawi niya ang nakatabing na manipis na kurtina, sa likuran ng kinauupuan niyang sofa. Mapusyaw na liwanag mula sa lamppost ang tanging sumalubong sa kanya. Umuwi ka na, please. Nag-aalala na ako sa'yo. Kapag nagkausap sila, magpapaliwanag siya sa asawa. Ayaw niyang isipin nitong may masama siyang ginagawa. Mahal na mahal niya si James, at nakahanda siyang lunukan ang lahat ng pride, at hiya sa sarili para rito. Lalawakan niya ang pangunawa. Ganoon naman talaga ang ginagawa ng mga asawa. Yung walang hiya na amanga niya noon, ay ilang beses na pinatawad ng nanay niya. Nakamatayan na lang ang pagiging barumbado. Ibinalik niya ang atensyon sa bouquet na kanina pa niya tinatitigan. Pulang-pulang mga rosas na ayon kay Nami, ay pasalubong ng asawa niya kahapon. Kinuha niya iyon at inamoy. James, umuwi ka na. Pagpatak ng 9:00 ay nagdesisyon siyang umakyat sa itaas. Galit ka pa nga sa akin. Natitiis mo ako. Naiiyak siya. Nahihirapan siyang pigilin. Bawat baitang na naapakan niya ay nabubudburan yata ng mga luha niya. Nakakainis. Minabuti niyang maligo. Habang nasa ilalim ng shower, ay napuno siya ng alalahanin. Paano kung sa pag-uwi nito, ay sasabihin nitong palalayasin na siya? Kumirot na naman ang dibdib niya sa naisip. Kumalo ang mas masaganang mga luha sa tubig. Mabilis lang naman ang paliligo, at kaagad ding nagbihis. Habang sinusuklay ang mahabang buhok ay panay ang lingon niya sa pintuan ng closet. Inaantabayanan niyang may bubukas ng serador o may mga kaluskos na maririnig. Wala talaga. Nagsimula siyang magbilang. 1, 2, 3. Para siyang tanga. Pinibilangan niya hanggang 100. Nang maubos ang 100, ay sinimulan niyang buksan ang closet, at inilabas ang katamtamang laking bag. Kung palalayasin siya, mas mabuting handa siya. Naiiyak na nagsimula siyang lagyan ng mga damit ang malita, habang panay tulo naman ang mga luha niya. Hindi na niya namalayang may pares ng mga mata ang ngayon, ay nakatutok sa kanya. What are you doing? Hindi maipaliwanag na kaba ang nararamdaman ni James, habang nakikita ang asawa niyang naglalagay ng mga gamit nito sa traveling bag. Iiwan niya talaga ako. Bahagya lang itong napahinto ng maulinigan siya, pero nagpatuloy pa rin. Ni hindi tumitingin sa mga mata niya. God! Galit na galit ito sa kanya. Parang kidlat na lumapit siya sa kinaroroonan nito, at ibinalik sa closet ang mga damit, subalit muli iyong kinuha ni Patrice, at isinilid sa bag. Patrice, ano ba itong ginagawa mo? I'm preparing my things. Baka sakaling palayasin mo na ako. Nabigla siya sa sinabi nito. Palalayasin. Who fed you with that nonsense idea? Galit ka sa akin, di ba? Nahihimigan niya ng garalgal ang boses nito. Wala man lang siyang mahimigan na hinanakit o galit sa boses ng asawa niya. When in fact, what he did was unforgivable. He must have been a shaman in his old life, at binigyan siya ng ganito kabait at kamaunawaing babae ng Diyos. Stop it, Patrice, please. Hindi ka aalis. Ano bang paki mo? Alam niyang mahabang paliwanagan ang susunod. Bago pa man ito makakilos at makapagsalitang muli, ay pabigla niya itong binuhat, at inilapag sa ibabaw ng pabilog na center table. Ano ba? Walang laban ang pagpupumiglas ng asawa, sa mahigpit na pagkakakulong niya rito sa mga bisig niya. I'm sorry, baby. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa leeg nito, at paulit-ulit na humingi rito ng tawad. Call me crazy pero kahit manigas pa ako rito sa kinatatayuan ko, I will never let you walk out of that door. Bakit? Her voice trembled. Nakasalamin ang takot. Kahit ang katawan nitong nakakulong sa mga bisig niya, ay nababalutan ng tensyon. Bakit? Because I love you, there, he finally said it with all his might. With all his heart.
pero kinabahan siya nang walang anumang sagot na nakuha mula sa asawa. Dahan-dahan niyang niluwagan ang pagkakayapos sa katawan ng asawa. Maybe, he needs to look her straight in the eyes, para makita nito kung gaano kalalim ang pagmamahal niya rito. But Patrice just simply looked away. Tears sprung in her eyes. Sinusupil ang mapahikbi. But he had to be persistent, kung ayaw niyang mawala ang pinakamamahal na asawa, Patrice baby. Ikinulong niya sa mga palad ang magkabilang pisngi nito, at sa pilitang ikaniling ang mukha paharap sa kanya, ngunit mariin itong pumikit. Sa ginawa nito ay tuluyang bumitaw sa magkabilang mga mata ang pinipigil na mga luha. Nagkatunog ang iyak nito. Patrice, babe, please, stop crying, samo niya. He is on the verge of tears as well. Mas doble ang hatid na sakit na nakikitang nasasaktan ito, lalo at siya ang dahilan. Kung kailangan niyang magmakaawa ay gagawin niya. Pakiusap, tingnan mo naman ako at pakinggan ang mga sasabihin ko. Sunod-sunod na iling lang ang naging sagot ni Patrice. Nag-uunahan pa rin sa paglandas ang mga luha. Hindi mo naman kailangang magbuhol ng ganyang kasinungalingan, James. Kahit hindi mo ako bolahin, patatawarin pa rin kita, dahil hindi ka pa man humihingi ng tawad, pinapatawad na kita. Hindi ko talaga magawang magalit sa'yo. Mas tumindi ang sundot ng konsensya. He didn't deserve this sweet and selfless woman. He was flawed in every way, pero para kay Patrice ay mas magiging mabuting tao siya. Sisikapin niya. Tumungo si Patrice. Nais nitong itago ang mukha. James, huwag mong pilitin ang sarili mong sabihin ang mga bagay, na inaakala mong magpapabago ng isip ko. Anong pangungumbins pa ba ang gagawin niya? James, hindi mo. Bago pa man madugtungan ang sasabihin, ay sakop na niya ang bibig ng asawa. He kissed her like he never did it before. Buong pag-iingat at pagmamahal niya itong hinalikan. Na para bang isang babasaging kristal ang mga labi nito. Nag-uumapo sa tuwa ang puso niya nang suklian ni Patrice ang mga halik niya. Her kisses were as passionate as his. Walang pagmamadali. Ninanamnam lang ang bawat sandali. Hindi na niya matansya kung ilang beses na kapwa sila naglunoy sa labi ng isa't isa. Kissing her was divine. He will never get tired tasting her lips and owning her. The whole her. Ipaglalaban niya ito sa kahit na kanino, at nakahanda siyang maghintay na masaklian ang pagmamahal niya. God. He loves this woman so much, that his heart bursts with so much love and longing. His heart is full of emotions only for this woman. I love you so much, Patrice. When he ended the kiss, he recited those words. While resting his forehead against hers. Nakapikit pa rin ang mahal niya. Mahal na mahal kita, Patrice, at hinding-hindi na kita pakakawalan pa, kahit hilingin mo pa. Because life without you is miserable. Lumanghap siya ng hangin bago nagpatuloy. Hihintayin kong tuluyan kong mapalitan ang Terence na yun sa puso mo. Hindi ako magagalit, hindi kita mamadaliin. Maghihintay lang ako, kahit habang buhay pa. Ganyan kita kamahal. Mahal na mahal. Mas nahilam sa mga luha ang pisngi nito. Kapag ko ay buong higpit na yamakap sa leeg niya, at isinubsob sa balikat ang mukha at napahagulgol. Mahal na mahal din kita, James. Sobra-sobra kitang mahal. Matagal na. Tila siya nabingi sa sinabi nito. Bahagya niyang inilayo ang katawan nito, at pinakatitigan ito sa mga mata. Mahal mo rin ako. Tama ba, Patrice? Naninigurado niyang tanong. Ngunit imbes na makarinig ng sagot, ay iba ang namutawi sa bibig nito. Sinong bumugbog sa'yo? Pumalit ang pag-alala sa mga mata nito. Pinaranan nito ng haplos ang ilalim ng kaliwang mata, na sigurado siyang nangangitim sa pasa. It's his sweet Patrice again, James Sino. Hinuli niya ang mga palad nito at dinala sa tapat ng bibig. It doesn't matter how I got these bruises. Kahit magpabugbog ako araw-araw, maipakita ko lang sa iyo kung gaano ako nagsisisi. I'm sorry for always hurting you. I'm sorry for being bad and a coward. Natotorpe kasi ako pagdating sa iyo. Ang dami kong gustong sabihin pero napipipi ako. Pero simula ngayon, mabibingi ka na sa kasasabi kong mahal kita. Araw-araw, minu-minuto, hindi ako magsasawang sambitin kung gaano kita kamahal. Hinela niya ang kalapit na stool, at naupo at dinala niya sa tapat ng dibdib ang palad ng asawa. James,
Ang nginig sa boses nito ngayon ay hindi natakot ang dahilan. It was more of excitement. Isang tanong, isang sagot, Mrs. Patrice Villamor, do you love me? Kagat-labing tumango ito. May ngiti man pero nanginginig ang mga labi nito. She contained her tears just like how he was holding back his. Gusto kong marinig. Please. Mahal na mahal kita, James Villamor. It was all he needed to hear. Hinugot niya ang singsing mula sa kanyang bulsa. This belongs to my grandmother. Natagalan ako sa pag-uwi, dahil personal ko pa talaga itong hiniling kay Dad, at kinuha sa Bulacan. Sabi ng lola ko, ibibigay ko lang daw ito sa babaeng mamahalin ko, and so, I am giving this to you. Parehong nanginginig ang mga kamay nila, nang isuot niya iyon sa daliri nito. Katabi na ngayon ang wedding ring nila. Let's make everything real. Walang kontrata, walang usapan. Let's scrap everything I told you before. We will live together not because it's a necessity, let us be together because love binds us. Gusto mo ba yun, mahal ko? Sunod-sunod ang naging tango nito. Wala na talagang bawian ha. Gusto niyang makasiguro. Never. Mahal na mahal kita, James Villamor, sinasad nitong nakakulong ang mukha niya sa mga palad nito. I love you more, Mrs. Villamor, and I intend to love you until my last breath. Masuyong halik ang pinagsaluhan nila. Kapwa sila may ngiti sa mga labi, nang bitawan ang labi ng isa't isa. Now, let's take you to bed. Maingat niya itong pinangko, patungo sa kama nila. His warm embrace blanketed her frail frame as they lay side by side. This is peace. Living beside his wife is phenomenal. Patrice is the missing puzzle of his life. Ngayon niya masasabing buong-buo na ang pagkatao niya. What Patrice has brought into his life is that insurmountable sense of happiness and completeness. Wala na akong hahanapin pa, mahal. And even her hoarse breathing gave him a sense of satisfaction. Para iyong musika sa kanyang pandinig, naghatid ng taos na kaligayahan sa puso niya. Noon, pinagtatawanan lang niya ang ideya ng pagmamahal. Never did he thought he'd fall hard into this labyrinth trap, falling in love with his wife. I love you, my wife. Samot-saring mga bulaklak ang bumungad kay Patrice sa pagbaba niya ng hagdanan. Parte pa rin ba ng magandang panaginip niya ang nasasaksihang parang hardin ng mga bulaklak? Grabe ate, nagmumukha tayong flower shop nito, sinami na itinaas pa ang kala na nakapatong sa coffee table. Saan galing ang lahat ng mga ito? Tumirek ang mga mata ng dalagita. Alangan namang kay Presidente Duterte, di syempre galing sa mahal mong esposo. Kinuha nito ang note na nakaipit roon, at malakas na binasa. Sana, napapawi ng mga bulaklak ang pagod mo kagabi. Naniningkit ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Bakit, ano bang ginawa ninyo ni Kuya kagabi ate? Hindi niya malaman kung may laman o talagang inosente lang itong sinami. Pero loko-loko talaga ito. Akmang kukunin pa nito ang isa pang note nang pigilan niya ito. Maghanda ka na nga para sa eskwela mo, pagtatiboy niya rito. Tawa-tawang pumanhik na nga sa kusina si Nami. Siya naman ay naupo sa couch at kinuha ang bouquet na nakapatong sa mesita. Babe. Para siyang mamamatay sa kilig sa endearment na ginamit nito. Every time he called her babe, nakikiliti siya, hindi nga lang siya nagpapahalata. I love you. I wanna make it up to you. Wala sa sariling nakagat niya ang pang-ibabang labi, at nadala sa ilong ang bouquet at sinamyu iyon. Masaya siya, an understatement. Maikling note lang at abot langit na ang kaligayahan niya. This would be the start of something great. Umaasa ang puso niya. Umaasa sa mga binitiwan pangako ni James kagabi. Nasa ganoon siyang estado nang tawagan siya ni James. Hi! Napangiti kaagad siya nang mabosesan ito. Para kasing nangingig ang boses nito sa kabilang linya. What are you up to? Nakaupo. Ewan niya ngunit umandar ang playful side niya. Gusto niyang lokuhin ang asawa niya. Totoong asawa. Napatingin siya sa magkatabing dalawang singsing. Hanggang ngayon, ninanamnam pa rin ng puso niya ang nangyari kagabi. Nag-breakfast ka na ba? Tumango siya kahit hindi naman nito nakikita. Ang mga kamay ngayon ay naglalaro sa tangkay ng mga rosas. Kinain mo ba ang inihanda kong breakfast? Kinain.
Inubos niya kamo kahit nanghihinayang siya sa magandang plateng nito. This time, hindi nasunog ang sunny side up nito. Tulog pa siya ay nasa kusina na pala ito, at ipinagluto siya. Alagang-alaga tuloy ang pakiramdam niya. Oo naman. Thank you. Sobrang nabusog ako. Gawa mo kasi eh. Tsaka, salamat dito sa flowers. Halos mapuno ang bahay. Ano ba kasing nakain mo? Bogbog. Narinig niya ang pagpakawala nito ng hangin. Pumasok kang may pasa sa mukha. I have ta. Para makabawi ka naman sa kawalang hiyaan ko. Bawing-bawi ka na, Jay. Pumatlang ang katahimikan. Tila naghihintayan sila kung sino ang unang magsasalita. Babe, why are you so kind to me? Napangiti siya. Mahal kita eh. Bakit, bawal ba? Natawa si James sa kabilang linya. Tila kinikilig. Huwag kang magpakapagod masyado ha. Magpahinga ka. Okay. I love you. Napahagik siya sa kilig. So, tatawanan mo lang talaga ako, ganun. Sa natatawa ako eh. Alam niyang naghihintay ito ng tugon. I love you, too. Parang kinita niya ang matamis, ng ngiting sumili sa mukha ni James. Mas mahal kita. Tandaan mo yan lagi. Napapikit siya. Naikuyom ang kamao. Nais niyang tumili pero nagpigil siya. Mamaya, sabihin ni Nami na nababaliw na siya. Sa talagang kinikilig siya. She is 25 pero parang teenager ang pakiramdam niya. Makulay ang mundo. That was exactly how James felt. Sa buong araw na nasa opisina siya, ay hindi mawala-wala ang ngiti sa mukha niya. Nabangga na siya at lahat ng isang tauhan. But he remained calm. Kahit nang interviewin siya ng isang reporter kanina, ay ibang demeanor ang ipinakita niya. God, ganito pala talaga ang pakiramdam ng hindi nagpipigil ng damdamin. Ang malayang inaamin ang nararamdaman. I love you. Nakagat niya ang labi, napapangiti. Tila yata lalabas sa ribcage ang puso niya. Falling hard for Patrice is the best feeling in the whole world. He thought, babae lang ang nagkakaganito. Iba rin pala ang tama sa kanilang mga lalaki. Sir. Natapos na pala ang presentation ng isang tauhan, nang wala siyang nauunawaan. Presentation iyon sa mga gagawing improvement ng wastage keeping, and disposal sa bawat mining site. Engineer Gutierrez, I think, it's an excellent plan. Napasadahan na niya iyon ng basa. Kaya hindi siya magmumukhang timang sa mga naririto sa conference room. When the meeting was done, he came back to his office. Kabuntot si Polly. Excited much for tonight. I am. Pumuga siya ng hangin. Galingan mo ha. Kindat ang iniwan ni Polly bago siya iniwanan. Nang mapag-isang muli sa opisina ay si Dexter naman ang tinawagan niya. I can sense excitement brother. So, okay na kayo? Yes. He couldn't contain his smile. Nagoyo mo rin sa wakas. Good. Para hindi ka na parang asong ulol na bumabahag ang buntot. Natawa siya sa sinabi ni Dex, kapag kwa'y nagseryoso. I need your help, he said while tapping his fingers on the table. Ilang minuto silang mag-usap ng kaibigan. On what? A surprise for Patrice. Did you tell her already? Humugot siya ng malalim na hangin at bumuga. Dexter has a point. Kaya lang ay kumukuha siya ng tamang buwelo, kapag sinabi niya ngayon, ay baka masira ang magandang atmosphere sa pamamagitan nila ni Patrice. However, he promised he will. I will, Dex. I promise, I will do it. Sa buong araw ay matyaga niyang ginampanan ang mga tungkulin. But she made special attention to herself today. Sinuot niya ang floral dress na binili ni James para sa kanya. Nagwisik siya ng pabango sa sarili, at nagpahid ng lipstick. Ang mahaba at alon-alon niyang buhok, ay hinayaan niyang nakalugay lang. Gustong-gusto pa naman ni James yung hinahawi ang buhok niya, at pupudyin ng halik ang kanyang batok. Napangiti siya, napakagatlabi sa nagiging takbo ng kanyang isipan. Ipokrita siya kung hindi niya sasabihing hindi siya nananabik na muling maangkin ni James, sa hindi pilit na paraan. One final look in the mirror, at kontentong bumaba na siya ng hagdanan. Eksaktong nasa paanan na siya ng staircase, ay siya namang pagpasok ni Dexter. Nakapamulsa ang isang kamay, habang ang isang kamay ay nakahawak sa nakasampay na leather jacket sa balikat. With his dark glasses, Dexter looked so edgy.
Parang rockstar na halos lapiin na rin ang titig ng ibang kababaihan sa bar dati. She's glad na dumagdag ito sa mga kaibigan niya. Pinasusundo ka ng boss. Nakangiti itong bumeso sa kanya. Wala naman kaming usapan You know him. He is full of surprises in his lives. Umangat ang balikat nito para bigyang emphasis ang sinasabi. Saan daw kami pupunta? Not the slightest idea. Lamikot ang mga mata ni Dex na tila may hinahanap. Nagmamadali ba tayo? Pwede bang umakyat akong muli sa itaas? Magpapalit lang siya ng damit. Presentable na ang suot niya, pero gusto niyang mas kaaya-aya pa sa paningin ng asawa. Sure, take your time, bumaling siya sa gawing kusina at tinawag si Nami. Bakit, ate? Pupungas-pungas naman na lumapit si Nami. Nakahawak ito sa laylayan ng apron at tinutuyo ang basang kamay doon, habang sa kanang kamay ay nakataas ang wooden spoon. Nangunot ang noo nito, nang mapadako ang mga mata kay Dexter na dito rin nakatuon. May iuutos ka, ate. Umayos nang tayo si Nami. Si Dexter naman ay natawa sa cute na reaksyon ng dalagita. Pasimpleng inirapan ni Nami si Dex. Ayaw nitong pinagtatawanan ito ng binata. Napapansin niyang mainit ang dugo nito kay Dexter. Minsan ay binabara pa nito, kapag may pagkakataong napapadaan dito ang binata. Nami, pwede bang ipaghain mo muna si Kuya Dexter mo ng merienda? Ouch! Nakakasakit naman ng tuhod ang kuya, pabirong reklamo ni Dexter. 29 lang kaya ako ha. Matanda pa rin yun, wala sa sariling komento ni Nami, na nagpatiuna ng pumanhik muli ng kusina. Aray! Natatawa na lang siya sa reaksyon ni Dexter. Napapailing na iniwanan niya ang mga ito. Saan ba talaga tayo pupunta? Magkatabi na sila ni Dexter sa sasakyan, nang muli niya itong uriratan. Somewhere. Kinindatan pa siya nito. Huwag kang kabahan. Kinampante niya ang kalooban. Sa mismong gusali siya ng mga Villamor siya dinala ni Dexter, at umakyat sila sa pinakaituktok na bahagi ng tower. Nakakamangha ang naabutan. Full of flowers, gaya ng nasa bahay. Sa isang sulok ay may nakalatag na carpet, kung saan naruroon ang mababang mesa na may nakaset up na covers. Nakapalibot naman sa mesa ang mga throw pillows at beanbags. Ang mas nakakamangha sa lahat ay ang maliliit na LED lights na nagsisilbing ilaw sa buong rooftop. Mula sa kinatatayuan ngayon, ay ang petals ng red roses, na tila nagsisilbing carpet na kanyang lalakaran. Sa di kalayuan ay nakahimpil ang dalawang private choppers na may VC na nakatatak sa katawan. Napangiti siya. Pinagplanuhan talaga ng asawa niya ang lahat. Ito na siguro yung sinasabi nito sa note na make it up to you. Ang first ever official date nila. I can see you're smiling. That means you like it. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi niya, nang marinig ang baritonong boses na iyon, at masamyo ang mabango nitong cologne. Naramdaman niya ang pagpulupot ng mga braso ni James sa baywang niya. Sa tangkad nito ay kailangan pang yumukod, para may kantalan ng halik ang pisngi niya, kahit naka-high heels na siya. Isinandal niya ang ulo sa dibdib ng asawa. May pa-surprise ka pang nalalaman ha. And I'm sure pinagod mo na naman si Polly, at kinunsaba mo pa si Dex. Ni-relax niya ang sarili at sumabay sa marahang paggalaw ng katawan ng asawa. I made a promise, di ba? Mas humigpit ang pagkakahapit ni James sa katawan niya. If only they could stay like this forever. Hungry. Kanina pa, natatawa niyang sagot. Iginiya siya ng asawa sa mesa. Japanese themed dinner ba ito? Pwede. Nagsimula ang masayang hapunan na sinerve sa kanila ng standby waiter. Nang matapos ang dinner ay may tinawagan si James sa telepono. Tapos na kami. Umakyat ka na dito. Si Dexter pala ang kausap ni James sa phone. Bahagya pa itong yumukod sa kanya, na para bang isa siyang prinsesa, inalalayan siyang tumayo ni James iginiya palapit sa nakahimpil na chopper, na sinimulan ng e-operate ni Dexter. Piloto siya. Apparently yes. Nakakapagtaka at mas pinipili nitong magtayo ng bar, at sumali-sali sa mga mixed martial arts competition. Bakit nag-MMA yan? It's his own story to tell, babe. Nagkibit balikat siya. Ilang saglit pa ay maingat na siyang inalalayan ni James pasampa ng chopper. Pinupuno talaga siya ng sorpresa ni James. Enjoy the ride. Nag-thumbs up sign pa si Dexter.
Manila is a chaos by day. But an utterly beautiful sight at night. Napakaganda. Lalo na ang nililikhang patterns ng mga ilaw, na nagmumula sa mga gusali sa ibaba. Kumilig siya sa balikat nito. Ang ganda, James. I'm glad na gustuhan mo. Kahit naman anong gawin mo, magugustuhan ko at kahit saan mo ako dadalhin, ikatutuwa ko. May kislap sa mga mata ni James. His eyes are streaming of passion, of love. Wala nang pagdududa. Humaba na ang mga labi ni James at sinakop ang bibig niya. I promise you, we will go places together. Kung saan ako, dapat naruroon ka rin. We will go to Paris, London. We will have safari cruise. Lahat, Patrice, gagawin natin ng magkasama. How is that? Ha? Itinapat niya ang daliri sa dibdib nito. Sa tabi mo lang, James, sapat na. Ikaw lang, okay na. Saka inihilig ang ulo sa dibdib nito, nang magkaugnay pa rin ang mga titig. It's time. Ang sinabing iyon ni Dexter ang pumutol sa magkaugnay nilang mga labi. Bigla ang naging pagliwanag sa kalangitan. Parang batang inilapit niya ang mukha sa bintana ng chopper. Fireworks. Tuwang-tuwa talaga siya, kapag nakakakita siya ng fireworks. Silang dalawa ni Sorry. Kaya nga, walang Pasko o Bagong Taon na walang fireworks sa bahay ng mga kabalyero. Hanggang sa may pumalit na mga letra. Patrice. Unti-unting napalis ang ngiti niya. Pangalan niya ang nakaguhit sa maitim na langit. Sumunod roon ang mga katagang I love you. Then, that most significant question of a lifetime, will you marry me? Ang nabasa niya at ilang saglit, ay pumusyaw yun, napalitan ng salitang again. Nagtatanong ang mga matang napalingon siya kay James. Nangangislap din ang mga mata nito. I love you and I wanna marry you again. Napupuno ang dibdib niya sa labis na katuwaan. We may have been together for all the wrong reasons. But all those pains, those heartaches, they led us to each other. It made me find true love. Ginagap nito ang palad niya at itinapat sa dibdib. Magpakasal tayong muli, yung kasal na hindi tinatago. Gusto kong ipagmalaki ko sa buong mundo, na ikaw ang asawa ko. I want you to walk in that aisle. Gusto kong sumumpa sa harap ng altar. Isa-isang nagsilaglagan ang mga luha niya nang marinig ang madamdaming pahayag nito. Ni sa panaginip, hindi niya aakalaing may katumbas pala ang damdamin niya. Na hindi na lang pala sa hangin niya maibubulong ang nilalaman ng dibdib. And now, this proposal. Hey, James. Wala pa siyang sagot, bro. Natatawang naiiyak siya sa sinabing iyon ni Dexter. Pakyalamero ka, talagang piloto ka. Saka ibinaling ni James ang pansin sa kanya. Ang sagot mo. Anitong ikinulong sa mga palad ang kanyang mukha. Kasal naman na tayo, engrandi man o simple, parehas lang yun. Mag-asawa pa rin tayo. Hindi ko kailangan ng grand wedding, James. Pinatunayan mo na ng ilang ulit na mahal mo ako. Sapat na iyon. You are more than enough. But I wanna marry you again. Kahit taon-taon o araw-araw kitang pakasalan, I'd gladly do it. Marry me, Patrice, please. Pagsusumamo pa nito. May nangangislap na luha sa mga mata nito. Humihigpit din ang hawak nito sa palad niya. He is urging her to say yes. I love you, James, and I will follow all your lead. Pakakasal ako sa iyong muli kung yan ang ikasasaya mo. So, she said yes. Sapat na ang sinabi niya para gumuhit ang matamis na ngiti sa gwapong mukha ni James. James sealed their mouths together. Pinagsaluhan nila ang isang masuyo at makapugtong halik. Yung halik na walang pag-iimbot, halik na totoong bunsod ng pagmamahal. At nang muling mapag-isa sa ibabaw ng Villamor Towers, muling naghinang ang mga labi nila. Kisses that were burning with desire and passion. Patrice, nang maghiwalay ang mga labi nila ay sambit ni James sa pangalan niya. Can you? Nahihirapan itong ituloy ang pangungusap. Ngayon ka pa ba mahihiya? I hurt you the last time I took you. May pagsisisi sa mukha nito. But I wanna really love to you under the pale moonlight. But only if you'll agree. May kakaibang kilabot na nanyuli sa buo niyang kalamnan, nang marinig iyon. If loving to this man is one way of showing her deepest love, then, she'd gladly give in. Siya na ang kusang tumawid sa pagitan ng mga mukha nila at hinalikan ito. There is no shame in loving and in bravely loving a person.
After all, love has no shame. Minsan pa, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng mga buwan at iilang mga bituin, she offered her body, heart and soul to James. They were loving in the most sensual, erotic and passionate manner they could. Sinigaw nila ang pangalan ng isa't isa habang patuloy sa ginagawa si James sa kanya. Kakaibang pakiramdam. Kaligayahan ang iminulat ni James sa kanya ngayon. He was so tender, claiming yet giving. Sinamba siya ni James hindi lang ang katawan niya, kundi ang buong pagkatao niya. James took her with so much tenderness and care. Tila pinapawi ang lahat ng sakit, at hinanakit ng nagdaang gabing yun. I love you. Sa pagitan ng paglalabing-labing ay paulit-ulit nilang sinambit sa isa't isa. Like those three magical words were the universe's most beautiful and melodic tune. Nang natapos sila ay kapwa sila may luha sa isa't isa. And for the first time in her life, she had never felt so loved and valued. Mahal siya ni James, ramdam niya iyon. I love you. Maligaya siya. Maligayang maligaya. Wala na siyang mahihiling pa.